Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo, magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Maayong adlaw sa tanan. Ang COVID-19 mao'y pinakadakong kontrabida nga atong giatubang karon. Aron mapugnan ang pagkatag sa kontrabida ng COVID-19, nagkinahanglan kita og bida o kining bida nga atong ipangita, atong makita sa matag usa kanato. Kitang tanan ang
ang bida solusyon sa COVID-19. Ang bida solusyon sa COVID-19 nagdasig sa katawhan na magbag-o sa ilang mga pamatasan aron mahimong bida batok sa COVID-19. Kini galakip sa upat ka litra nga BIDA. B. Bawal ang walang mask. I. Isanitize ang mga kamot. D. Distansya na isang metro. A. Action. Base sa tinuod nga impormasyon. Mga katawhan sa Bohol, iawham ko kamo na mahimong bida solusyon sa COVID-19. Timan-anato ang upat ka simpleng mga pamatasan Nag-representar sa litra nga BIDA. Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. ikaw ug ako, Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. Kitang tanan. Ang bida solusyon sa COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solusyon sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Good day, Philippines! Good day, Bohol! Good day, GCGMH! Welcome back to our show, a show dedicated to keep the Boholano community and, of course, beyond to stay healthy, fit, and well. I am Nurse Mark Sarigumba, and welcome back to GCGMH Healthy Bohol 2021. Ang mga kagalyares na nakita karon sa ato ang episode 14 sa ato ang GCGMH Healthy Bohol. Live kita karon sa ato ang mga FB pages at GCGMH Official, at GCGMH Nursing Service, and at GCGMH PHU Wellness. So mga kagalyares, palihog ko og share ani nga ato ang gi-stream karon para daghan sa ato ang mga kagalyares nga makadungog ug makakat-on ug unsa magaling atong i-discuss karong adlaw. For sure kabalo na ta nga unsa atong i-discuss kay part ni sa ato ang World Patient Safety Day celebration. So ayo kalimti kining naa sa ato ang screen karon nga stream, learn, like, comment, share, and of course naa kay chance nga makadaog. Okay? So dinhing dapita ato sang basahon ang ato ang mga viewers karong buntaga. First and foremost, we have from Ma'am Aita Gagas. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Jo, for joining us. We also have from Ma'am Joanna Belano Melencion. Thank you so much, Ma'am, for joining us. And we have from Sir Reggie Ikal Itchalas. Maayong buntag sad, sir. And daghan kayong salamat for joining us. We also have from Sir Ralph Marimon. Wow, cheer! Go April! Gold sad Sir Ralph, no? Hinaot ngayon mo ma-share ni atong discussion karon. We have from Ma'am Mary Ann Joy Barahan. Hello, Ma'am Ann. Go, Ma'am Nem, and go, Ma'am April. Wow, dahil yung supporters ng atong speaker karong mga speakers karong buntaga. We also have from Mami Garnet Lucieres Suelio, ang atong supervisor sa tuang OB-GYN department sa GCGMH. Thank you for joining. We also have another pediatric nurse, Ma'am Maymay. Good morning, sir, and thank you for joining. We have
Okay, just keep your comments coming at our comment section. So if you want to have well wishes, pwede na siya ibutang sa atong comment section. Ug na po mo yung mga pangutana regarding sa atong topic. Sa atong ahong balikon ha, regarding sa atong topic karong buntaga, ibutang po na sa ato ang comment section. We also have Ma'am Irene Siga. Ma'am, hello Ma'am I. Good morning and thank you for joining us. Dara, nanghatag na gid siya sa iyang good luck nga message to Ma'am Nem. Hello Ma'am Garns, good luck now diha. Ma'am Nemisa Diga. We also have Ma'am Nicole Labor. O, di ba? Taga-OB, gina siya kay Labor Lampa. Good. Go, Ma'am Nems and Aprils. Grabe ang all-out support sa mga besh. Ani nila. No, we also have from the confidently beautiful Ma'am Carmel Tereschu Lopez. Good morning. Go, amigas. Grabe ang all-out support. We also have Ma'am Debbie Arellano. Okay, murag yung all-out dili mura all out support yun ang circle of friends ani ato ang mga speakers karong buntaga no kay kani sila ato po ni silang mga banggiitang mga staff sa ato ang OB-GYN o Pediatric Department. So ayo kalimot mga kagalyares to stream, learn, like, comment, share, and of course kung nakabalo ka sa tubag sa atong bright at tawhana question for the day, na kay chance makadaog sa mga premyo nga giandam sa Galyares alang kanimo. Okay, so dinhing dapita before ta mo proceed sa ato ang discussion bahin sa ato ang topic nga gi-prepare for today, ato sang i-remind ang kakatawhan nga nakataas gihapon ang kaso sa COVID-19. Pero sa gikaingon pa ang mga tao medyo kampante na, medyo relax na, pero ang atong sitwasyon karon sa atong hospital nagkagrabe. So mao na siya nga ato gyapong gihanyo ang atong makatawhan na sa kanunay atong i-observe ang public health standards, face mask, face shield, magpabakuna kung nanay bakuna, and then kung wala ra importanteng lakon, please stay at home. Dako na siya matabang para dili mo mukuyanap ang sakit nga COVID-19. So para ma-remindan kita sa mga sintomas sa COVID-19, tan-awon nato kining video mga kagalyares. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, sige, kaingon pa kaya nang tapusin ang COVID-19. Pero ang pangutana, ready ba ta nga tapusin ang COVID-19 kung dili kita mosanong kung unsay mga saktong buhaton para masugpo nato ang COVID-19. Pero unsa man lagi mga angay buhaton against COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ng bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, tuod man sa sakto nga mga pamaagi ang virus sa COVID-19 dili gid siya mokalat. Pero sa gikaingon pa, dapat para atong buhaton kanunay atong iobserbar kanunay ang bida solusyon. Dapat kitang tanan bida solusyon batok sa COVID-19. Ug naanay bakuna ug available ang bakuna sa inyong lugar ug imuhang turno nga magpabakuna, grab the chance nga magpabakuna para #bida vaccination. Okay, para kita dili kung simbako manggaling nga madangpan sa sakit ng COVID-19, dili makasinati sa grabe nga mga sintomas. So unsa pa may mga pamaagi para mahimong luwas sa COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Okay, there you have it mga kagalyares. So akong usbon makausab, dapat kitang tanan all together. Let us be
the solusyon. And also, dapat kita hashtag #ResVacoNation. Okay mga kagalyares? Okay, hopefully no? Okay kitang tanan. Sige, let's proceed na sa ato ang Brayta Tawhana Challenge. Of course, atong i-reveal karon o kinsa ang ato ang mga swerte nga mananaog from our previous episode. Kato naghisgot ta og #magstorya, which is our advocacy in the prevention of suicide. So ang ato ang mga winners adtong nga episode are, congratulations, we have Ma'am Daisy Laborte and Sir Brian Dumadag Ibanez. Congratulations! Okay, so mga kagalyares, if nagtanaw mo karon na po may chance nga mudaog og 100 pesos worth of cellphone load. So natay duha ka swerte nga live viewers karon nga makadaog og tag 100 nga e-load. Simple kanyang buhaton, maminaw, and then if matubag ninyo atong Brayta Tawhana question for the day, you have a chance to win our prizes. So ang atong Brayta Tawhana challenge question for the day is, naasa to ang mga screen karon, unsay pwede nimo mabuhat para ma-promote ang luwas na pagbuntis ug pag-amuma sa bag-ong inanak? Akong usbon, unsay pwede nimo mabuhat para ma-promote ang luwas na pagbuntis ug pag-amuma sa bag-ong inanak? So kung mga kagalyares, kung kabalo mo sa tubag or mahibaw-an ninyo ang tubag after sa atong discussion, doon mo sa ato ang comment section ug ibutang dito ang inyuhang tubag with this format, okay? Healthy Bohol, space your answer, and then #Bida Solusyon Plus. Okay? So, akong balikon, ang atong format, Healthy Bohol, space your answer, then after you answer, is #Bida Solusyon Plus. Okay? Only one answer per person lang ha ang allowed. And answer, and not answers, winners will be randomly selected and to be announced sa ato ang next nga episode. Okay? Ug katong mga wala ka join sa atong live streaming karon, naamo hangtod 11:59 karong gabi para mobutang sa inyong answer sa ato ang comment section. Ug ayaw kalimpi akong ibalik, stream, learn, like, comment, share, and win. Okay? Hopefully makagalyares no nga inyong ibutang dito ang inyong mga answers or answer rather kay one naman answer per person sa ato ang Brayta Tawhana question for the day. And kabalo ko nga excited na mo maminaw sa ato ang mga resource speakers karong buntaga. Ako sad, excited na sad maminaw sa atong resource speakers karong mga buntaga. O ngano kani may atong topic karong buntaga. Of course, gikan pa ta nag-celebrar sa ato ang World Patient Safety Day. And as per World Health Organization, mga kagalyares, the theme this year for the World Patient Safety Day is Safe Maternity and Newborn Care, and while the slogan is Act Now for Safe and Respectful Childbirth. Now, with this theme, mga kagalyares, WHO highlights the need to address and prioritize safety during maternal and newborn care, especially at the time of childbirth when most of the harm occurs to mother and baby. And moreover, this theme is important keeping in mind the disruption of health services that has occurred due to the pandemic, di ba? Okay, so karon ang atong paminawon ug unsaon nga mahimong luwas at pang pagbuntis ug luwas si baby after siya ianak during the time of pandemic. Ug atong paminawon karon ang ato ang resource speaker, ang unang resource speaker nato ang ato ang OB-GYN nurse, ladies and gentlemen, Nurse Nenisa Digal. Good morning, Ma'am Nems. Good morning. Good morning, Sir Marky. Okay, thank you so much, Ma'am Nems. No, nga nisugot yung ka nga mahimong speaker nato in spite sa imuhang busy kayo nga schedule. Masabtan man gyud nato nga tungod sa ato ang COVID, di ba medyo nakagubot po nato ang schedule sa ato ang mga sa atong staffing, but in spite of that, gigahinan gyud ta ninyo og oras. So mga kagalyares, Ma'am Nems, isa sa ato mga season nga mga nurses sa OB-GYN
department. So kumusta man so far ang ato ang daghan bagyapon ta o mga nanganak karong panahon in spite sa pandemic, Ma'am Nems? Naagi hapon bisan pag naata sa pandemya karon naagi hapon tay mga ma-admit gihapon no sa kanang Galyares. So ato lay ipahibaw pud una nga ang tanang nga buntis nga ipakita tan-awon sa doktor is adto gid siya sa DR COVID siya tan-awon sa mga doktor. Okay, excited ta na makahibaw ana Ma'am Nems no kay daghan kung inahan ang nangutana ug nganong ER COVID bisan og kuan. Pero later on na nato na siya tubagon. For the meantime, sultihi kami og unsa ang kuan para mahimong luwas ang pagbuntis ni Mami. Ma'am Nems, take it away. Salamat Sir Mark. So maayong buntag kanatong tanan. So since we celebrated the World Patient Safety Day sa ginaingon na ni Sir Mark last September 17, ang tema nga ato ang napili mao ang safe maternal and newborn care. Tungod kini sa kadako sa risgo sa mga komplikasyon nga pwedeng mahitabo sa panahon sa pagpanganak. Unya usab ginaingon sab ni Sir Mark kanina no nga ang campaign slogan nato mao ang karong tuiga mao ang Act Now for Safe and Respectful Childbirth. Luwas na mami ug luwas na baby. Next, sir. So aron malikayan nga masakit si mami ug si baby labi na karon sa panahon sa pandemya, atong hinumduman ang kanunay nga pagpanghugas sa kamot. Nga unya kanunay usab kita nga manghinlo sa atong palibot. O sa ginabalik-balik pud nato ni nga istorya maglikay ta sa mga lugar nga daghan og tawo ug atong i-practice ang social distancing. Ug ang pinaka-importante mao nga magsuot kita kanunay og face mask og face shield. Next, sir. So unsay angay nato nga timan-an? So si mami ug si baby nagkinahanglan og kalidad nga serbisyo sa pag-atiman. Mao nga bisan pa sa pandemya karon nga atong nasinati, nagpadayon gayud gihapon ang paghatag sa atong serbisyong medikal. Labi na sa mga mabdos nga inahan sama sa prenatal check-up. So unsa man ang prenatal check-up? Mao kini ang pag-atiman sa mabdos. Lakip ang regular nga pagkonsulta sa midwife or sa mga doktor sa atong local health center aron nga malikayan ang mga komplikasyon sama sa hypertension o gestational diabetes nga mahimong makaapekto sa ato ang bata. So mao nga kanang kung ang mama makabalo na siya nga mabdo siya or bisan nagsuspect na siya nga mabdo siya, kinahanglan gyud nga magpa-konsulta siya sa iyang midwife, sa ilang midwife or sa ilang doktor sa ilahang health center. So unsa man ang atong buhaton kung hapit na ka manganak, atong i-review o mga mamis atong i-review ang inyong birth plan. Kani nga birth plan mao ni ang mother baby book o ang pregnancy record nga gikan sa healthcare provider nga gihatag ni sa inyong health center. Apil usab ani nga birth plan ang instruction sa unang yakap, mga eksklusibong pagpasuso o pag-rooming in, kuyog si baby o ang importante usab ang instruction sa family planning. Unya ipadayon usab bisan no kung hapit na ta manganak, ipadayon gihapon nato ang atong prenatal check-ups. Kay tungod kay pandemya man ta karon kung mahimo or makaya ra, pwede nato tawagan or i-text, i-message nato or email nato ang atong healthcare provider, ang atong mga midwife or ang atong doktor sa atong health center. Unya dili usad nato kalimtan nga ato gyung andamon ng atong maternity bag ug atong newborn bag. Unya dili usad nato kalimtan pagdala ang mother baby book nga gikan sa atong health center. Ang
Ang sulod aning maternity bag o newborn bag dapat ang mga importanteng gamit ra gyud ni mama o ni baby. Unya, apilon usab natog dala ang atong PhilHealth, ang mga importanteng papeles, atong mga laboratoryos kay mao man kini ang pangitaon sa ato ang doctor or mga midwife inag-abot nato sa birthing facility or sa hospital. Unya, iapil usab ni nato pagplano ang mga sakyanan nga ato ang sakyan padung sa ato ang birthing facility or sa hospital. Kung wala kitay mga kaugalingon nga sakyanan, aduna tay mga barangay officials or mga barangay health workers nga pwede nato masangpit. Unya, mga mamis, angay natong hinumduman nga labing luwas nga mga anak gyud sa birthing facilities o hospital nga lisensyado sa DOH nga naghatag og birthing services. Kay naa sa ato ang birthing facilities or naa sa diri sa hospital ang mga trained personnel ug mga gamit in kaso adunay mga komplikasyon sa atong pagpanganak. Dili gyud luwas nga manganak sa balay. Unya, atong hinumduman nga dili ta mahadlok manganak sa mga birthing facilities o hospital kay diri sa atong pasilidad sa birthing facilities or hospital aduna kitay mga gipang sunod nga mga strikto nga infection prevention and control measures. Ginahatag usab ang dekalidad nga birthing services bisan adunay hulga sa COVID-19. Mao kini ang atong health facility diri sa Gallaris, Governor Celestino Gallaris Memorial Hospital. Next, sir. Aduna ang atong pasilidad adunay pulisiya nga gisunod para sa luwas nga pag-atiman sa mga pasyente. Ato sa hibaw-an nga aduna kitay infection prevention control unit nga nagiya ug naghatag og pulisiya mahitungod sa infection prevention and control measures. Kung ang mabdos diri sa ato ang ospital, kung ang mabdos ma-schedule usab og cesarean section no, aduna ang ato ang pasilidad adunay safe surgery checklist and guidelines alang sa tanan nga pamaagi sa pag-opera aron masiguro ang husto ug luwas nga operasyon. Unya usab ang mga gamit diri sa mga birthing facilities or sa hospital sa pagpanganak giandam sa luwas ug hinlo nga paagi. Next, sir. Unya, mamis, atong hinumduman nga kinahanglan ipadayon nato ang pag-inom og mga vitamins ug supplements. Kanang vitamins natay libreng vitamins diha sa atong health centers. Unya, mukaon usab og masustansya nga mga pagkaon ug kanunay nga kinahanglan kanunay nga hinlo ang atong panglawas. Unya, para di ta risgo sa kanang mutaas ang BP sa mga mamis or mag-gestational diabetes, kinahanglan atong likayan ang mga pagkaon nga mantikaon o mga pagkaon nga parat o mga pagkaon o imnonon nga tamis. Unya usad atong ianad ang atong kaugalingon sa nga kanunay manghugas sa atong kamot gamit ang sabon ug ang tubig. Unya ang para masiguro ni mami nga luwas ang iyang pagpanganak diri sa ato ang birthing facilities or sa ato ang hospital, naa siya mga katungod nga angay niyang mahibaw-an or mahinumduman. Usa niini nga ang matag usa adunay katungod sa kagawasan gikan sa kadaot ug dili maayong pagtrato. Diri sa ato ang pasilidad aduna kitay mga guidelines or mga polisiya nga ginasunod para malikayan ang mga kadaot nga mahimo sa atong pasyente. Sama sa mga saktong paghatag sa tambal, sa mga dili mga guidelines nga dili ma disgrasya or mahagbong ang atong mga pasyente
or ubang pang mga paagi nga malikayan ang kadaot sa pasyente. Next, sir. Unya, ikaduha, angay ni maming hinumduman nga ang matag usa adunay katungod sa kasayuran or right to information na nahibalaan nga pag-uyon or an informed consent, pagrespeto sa ilang mga kapilian o gusto sa panahon sa pag-atiman sa maternity o pagdumili sa medical nga pamaagi. Mao nga diri sa atoang pasilidad, aduna kitay ang mga pasyente adunay katungod nga makahibalo or ma-explainan kung unsa ug para asa ang procedure nga buhaton sa iyaha or sa iyahang baby. Ug aduna usab siya'y katungod nga mudumili pagdawat ana nga procedure. Kung para niya dili ni makaayo para niya or nanginahanglan pa siya og kanang oras or panahon nga iyahang i-discuss with sa iyahang pares or sa iyahang mga watcher. Next, sir. Unya, ikatulo, nga ang matag usa adunay katungod sa privacy o confidentiality, labi na sa mga mamis nga with HIV. Mao nga dire sa atong pasilidad, aduna kitay polisiya nga gibawal gyud ang pag-share sa mga personal o medical nga impormasyon sa atong mga pasyente. O hibaw-an usad nato nga gibawal gyud ang pagkuha og pictures, ang pag-videos para maprotektahan nato ang privacy sa atong mga pasyente. Next, sir. Another is dapat mahimduman ni mamay nga ang matag usa adunay katungod sa pagkaparehas or equality, kagawasan gikan sa diskriminasyon ug patas nga pag-atiman. Mao ni ang atong ginaingon og way pobre ug way dato nga atimanon nato sa ato ang birthing center or sa hospital. Next, sir. Anya kanang aduna sa hinamduman usab ni mami nga ang matag bata adunay katungod nga makig-uban sa ilang mga ginikanan o tigbantay. Mao na nga one of the 10 steps of successful breastfeeding, kinahanglan gyud nga ang mami o ang baby mag-uban 24 oras. Bisan pa og ang baby nagkinahanglan og medical nga atensyon, kinahanglan ang mama or ang watcher duol gyud sa baby para ma-promote ang bonding sa mama ug sa baby. So sa mga sunod nga mga slides, ako mong ihatag sa ako ang kauban nga si Ma'am April Discalyar para sa uban pang impormasyon bahin sa pagpanganak. Maayong buntag kanatong tanan. Okay, daghan kayong salamat, Nurse Nemisa Digal. And of course, balikon ka na mo niya no, para sa ato ang Q&A portion. O aning dapita, atong i-welcome ang ato ang sunod nga speaker na maghisgot na po kung saon pag-aruga ang ato ang newborn baby. Ladies and gentlemen, Nurse April Discalyar Gomez. Hello, Ma'am April. Hello, Sir Mark. Good morning. Good morning. At sama sa ni Ma'am Nems, no, nga kabalugi ko nga busy kayo atong schedule, pero salamat sa pagsanong sa ato ang invitation nga mahimong ato resource nga person sa ani nga topic, especially nga familiar kay ta aning bahin sa safe nga neonatal care. So Ma'am April, sultii ang ato ang mga kagalyares o para usaon nga himahimong luwas si baby. Okay, Sir Mark, daghan kayong salamat. Mayong buntag ka natong tanan. Ako magisgot, magsugod gikan sa pagpanganak or during childbirth. Next, please. Sa pagpanganak,
ang atong ginabuhat bisag sa mga birthing facilities ug sa atong hospital, dapat si mommy ug si baby magkuyog gihapon. So ato magpabilin gyapon mag-uban si baby ug si mommy, dili sugdan ang mag skin to skin contact, ipadayon ang kangaroo mother care or KMC labi na sa mga bata nga na gamay og timbang o low birth weight, o magpadayon magpasuso o breastfeeding o grooming in nga magtapo sa usak magkuyog gihapon si mommy ug si baby sa usa ka kwarto nga ipadayon gyapon nato nga with infection prevention and control measures tungod sa ato ang sitwasyon karon sa pandemya. Sa pagpanganak, gi-apply gyapon sukad pa sa una wala pang pandemya, naa gyapon ang unang yakap. Bisag pag sa hulga sa COVID-19, dili gyapon nato wadon ang unang yakap. Naalantay gisunod nga protocol para safe si baby. Sa unang yakap, diha dayon ang himpit o pagpauga sa bata gamit usa ka limpyo nga panapton aron dili tugnawon si baby ug mausad ni pag-stimulate nga sa paghinawa sa bata, stimulate siyang breathing. So ani ang sayo nga skin to skin contact sa inahan ug sa bagong bata mo'y first bonding sa mommy ug ni baby aron ma-maintain pod ang body temperature sa bata aron dili siya low body temperature mo ng hypothermia nga usa sa mga hadlok nga komplikasyon nga may tabo sa bata. Unya, properly timed cord clamping nga saktong oras kung kanus-up, putlon or i-clamp ang pusod or cord sa bata nga gasumpay gikan sa inahan ug sa bata. Ug dili pagbulag sa inahan sa bata alang sa sayo pagsugod sa unang yakap diha ang sayong pagsugod nato sa breastfeeding. Ana nato i-introduce i-initiate ang unang breastfeeding. Diha sa breastfeeding sa unang yakap makakuha ang bata ng kinanindutan nga pagkaon o breast milk nga gitawag nato og colostrum nga diha ang kinanindutan nga nutrients or mga antibodies nga makuha sa bata nga maprotektahan siya sa mga sakit. Ang breastfeeding, ang gatas sa inan mo'y labing maayong gatas sa baby nga makahatag og nutrisyon o proteksyon batok sa mga sakit. Ang breast milk may kinanindutan nga pagkaon makuha sa bata. Ato ipadayon ang breastfeeding hangtod 6 months exclusive breastfeeding. Kaning breastfeeding na benepisyo makuha ang inahan ug ang bata. Sa inahan, ang breastfeeding makatabang ni sa iyang pagpanganak nga kanang dili siya magdugo, kanang makapugong ni siya sa dugo kung mag-breastfeeding ka. Unya makakuan ni siya nga dili kanang malikayan ma-reduce ang risk sa ovarian cancer o breast cancer. O kanang dili masundan dayon ay muhang pagmabdos tungod sa breastfeeding, pwede siya ma-apply sa family planning. O sa baby, si baby, ang breast milk mo ay nindot niya nami nga pagkaon para ni baby ang maprotektahan siya. Kanang dili siya nindot nga nutrisyon, mga antibodies nga makuha niya gikan sa mama. Kaning breast milk mo'y pinaka-natural nga pamaagi nga andam nga dili kailangan nga mag-andam pa ka, magkutaw, kung gutomon si baby, dali ra kay nato mahatag ang breast milk. Unya gawas kung maggatas ta, mahal kaayo ang gatas nga atong pamalitunon. Kani economical, di pa maggasto si mami. Nya na ang kadindot sa breastfeeding nga ato na ipadayon hangtod 6 months bisag until 2 years old dindot kay ni siya. Ipadayon gyapon nato ang breastfeeding kung ang usa ka inahan nga maglisod o pagpasuso tungod sa iyang medical nga kondisyon. Mahimo gyapon niya ipadayon ang paghatag sa iyang breast milk sama sa pagpump sa iyang gatas.
aron mahatag ni baby sa hinlo nga pamaagi gamit ang usa ka hinlo nga medicine cup. Diri sa atong pasilidad, sa atong hospital, a baby-friendly hospital, gibawal yun na namo maggamit og bottle feeding. Kung ang mama dili makapasuso sa iyahang baby, ang among ginabuhat, ipapump sa mo mama ang iyahang gatas o among ikuan sa kanang medicine cup, through medicine cup, amo siya ipainom sa bata. Dili magamit og bottle feeding. Para kay usa na sa rason nga no maundang ang breastfeeding. So, amo na ipainom sa bata through cup feeding. Bisag kanang sa pandemya karon, ang breastfeeding with confirmed COVID-19 infection nga mama or na COVID si mama, dili gyapon hadlang ang COVID-19 nga pandemya nga maundang nato ang breastfeeding. Naalang gyud tay mga buhaton or mga protocol nga pagkahimuon. Kanunay lang gyud ta magsulob sa atong mask samtang nagpasuso or naggunit ta ni baby. Sigurugduha nga nanghugas kag kamot before kamo gunit ni baby, idiguman nimo og gunit ni baby. Ayaw kalimting magsigi taghugas sa atong kamot. Ug manglimpyo sa atong palibot, mag-disinfect, no? Aron dili aron makakampante ta nga dili yun nato matakdan si baby. Kung muubo, kinahanglan magamit og tissue instead sa siko. Kay kung maggamit tag siko nga makalimot tag disinfect sa to siko, posibilidad nato mabalhin nato ang kagaw ni baby. Unya ilabay dayon ang tissue sa basurahan. Ayaw kalimti nga manghugas yun ta kada human, ha? Ilabay dayon sa basurahan ang tissue, manghugas og kamot before nato mugunit ni baby. Ipadayon gyapon ang breastfeeding nga ang mami nagpasuso kailangan dili magbulag gikan sa ilang mga bag-ong natawo kay wala gyoy ebidensya, no? Wala gyoy ebidensya nga napakita nga ang COVID mahimong makuha pinagi sa breast milk. Walay nakakuan na prove nga ang breast milk makadalag COVID dito ni baby. Rooming in, mao kini. Ang rooming in, kini ang nasudnon nga palisiya nga angay awhawgon, protektahan ug suportahan nato nga ang pagpasuso nga makahatag og physical, emosyonal ug psikolohikal nga panginahanglan sa mga inahan ug sa bata aron matuman pinaagi sa pag-rooming in o breastfeeding. Para sa mga bag-ong daddy o mami kanang ato jud sundon ang tambag mga pahibalo nga gihatag sa atong healthcare provider bahin sa unang yakap, breastfeeding, rooming in o family planning. During prenatal day kanang na may mga inig prenatal hisgutan man gyud na unsay mga panghitabo sa inyong pagpanganak ato sundon nato ang mga prenatal check-ups kanang dili ta maningkamot ta mag breastfeeding aron para sa kaluwasan ni baby ug ni mami. Nya sa atong pag-uli ang atong pasilidad maghatag og tagubilin or discharge instruction nga ato pun sundon aron magpadayon sa atong pag-alima ni mami ug ni baby kung kanunsa yang follow-up check-up or unsa sunod natong buhaton. Dapat ang baby ma-newborn screen o ma-hearing test 24 oras gikan silang gipanganak. Majunay man mga daddy ug mami kanang ma-newborn screen yun ug ma-hearing test inyong bata. Kay diha nato madiktahan or mahibaw-an nato kung naabay kanang congenital metabolic and disorder imong bata, at least kung makahibaw na to sa newborn screen, maagapan o makahibaw ta unsaon nato atong bata. Ipadayon ang immunization ni baby adto sa health center or sa inyong pediatrician.
ipadayon kanang daghan namang libre ikahatag ang health center kung ganahan mo makatipid. Daghan ng libre immunization nga mahatag ang health center nato. O kung gusto ninyo ato sa inyong pediatrician nga inyong napili. Kanunay nato mga pahinumdom, no? Magsuot jud ta kanunay og face mask sa panahon sa atong pagkonsulta during prenatal. Ayon kalimti sa atong pagpanganak mag-face mask gihapon o pagkahuman o pagatiman ni baby mag-face mask gihapon. Ayaw pasuuta og face mask o face shield si baby kinay uban nga gusto nila maprotektahan ilang mahadlok tungod sa COVID-19. Dili ayaw pasuuta kay base maglisod og ginhawa si baby unya dita kahibang hilagom na. So, ang dapat magsuot gyud ang nagbantay ni baby or kanang muduol ni baby. Ay, kanunay, manghugas og kamot, gamit ang sabon og tubig. Labi na before mo maghawid ni baby, o ginuman og hawid, o ginuman ni mong inis og diaper. I-practice na to nga kanunay ta maghugas og kamot. Mag-disinfect kanunay sa palibot. Kalabi na kanang cellphone na kanunay to ginagamit. Kanunay ito na i-disinfect. Doorknobs, nga daghan maggunit-gunit sa doorknobs o kanang switch. O kato nga amo ang mga pahinumdom o mga angay natong mga buhaton, mga mami, kana mutuman ta sa itong mga prenatal check-ups, ano malikayan nato nga mga komplikasyon na sa pagpanganak. Kay kung dili ta kanang magtuma kanang magkugi prenatal check-ups maawahi ta mo ni makaingnan nga daghan mga mami mga anak nga kanang dili luwas daghang bata nga nangamatay magka preterm labor or mga anak sa dili saktong buwan tungod sa kuwang sa prenatal check-up. Muna mga mami hunaot unta nga atong sundon o ato i-apply nga amo ang mga nahisgutan nga pamaagi dili ta mahadlok tungod sa COVID. So aron luwas kanunay si mami og luwas si baby. Daghan kayo salamat og mayong adlaw. Okay, daghan kayong salamat Nurse April Descaliar Gomez at mga pahimangno no para sa ato ang mga Kagalyares nga gustong manganak or katong mga hapit na manganak. So, aning dapita atong tawagon o pagbalik ato ang mga speakers para sa ato ang Q&A. And before ta mo proceed sa mga pangutana gikan sa atong mga Kagalyares nga nasa online world or online universe, ako lang ibalik tong gisulti ni Nurse April kanina no nga katong regarding sa kanabitang pagpangandam sa pagpanganak kay base pod sa katong sa mga experiences sa atuang mga healthcare workers nga naa sa atuang OB department kasagaran or if not naging mga pipila ka mga kaso na ang inahan or ang magtiayon nga mudong sa hospital wala gyoy ka ready nga tuod man siya man unta kabuwan ang ninglabay para makapangandam sa adlaw nga mga anak si mami. So mao tatong gi-emphasize gito siya ni Nurse April nga magpa-prenatal og sakto, gisulti sa ni Ma'am ni Nurse Nemnem kanina nga katong baby book o katong mga gamit ni baby kinahanglan giusahay nga moabot gyud sa hospital nga walay gida at all. Kay moingon ra og emergency. Mao mo kapait kay tuod man mga Kagalyares taas nga panahon ang gigahin para mangandam ka sa adlaw nga mga anak si mami. So karon ang unang pangutanan gikan sa atuang mga Kagalyares sa online world. I think sa kang Ma'am Nem naman siguro Ma'am Nem ni siya kay naman siya sa OB-GYN department. Ma'am Nem, kaning kung mga nakay kintahay unya pagkahuman tungod kay ang Galyares karot kabalo manggita nga siya man atong COVID dedicated facility sa probinsya sa Bohol. Unya si mami ganahan gyud siya sa Galyares siya manganak. Unsa may pwedeng mabuhat or
Sa Galyares ba gyud siya or sa laing pasilidad? So, mao to Sir Mark nung angay mahibaw-an sa tanang mamis diri sa Bohol na naa tay referral system, no? Dapat gyud mahibaw-an nato, dapat gyud nga muhapit ta sa ato ang mga health centers or sa ato magpahibaw ta sa atong midwife para i-assess man mo nila una kung pwede ba mo sa health center or kung kinahanglan gyud mo nga i-refer sa hospital. Okay. So at least kanto klaro to siya nga dapat moagi gyud taon na sa ato mga midwives kung asa nagpa-prenatal para sila na mo hatag sa referral kay dapat facility to facility referral siya. Kaya naman po tayo ibang mga balita, nurse nem nga pwede ra kuno magpa-reserve daan para adto na mga anak sa Galyares. Unsa man nakatinuod? So kaning atong reserve no wala na ni siya kay tungod lagi sa pandemya na nga daghan kaayong wala na atong ginatawag bitaw nga clean ward. Wala na tong sa una nga sa nahibaw-an na to sa una magtapad-tapad ang mamis ug ang sa isa ka bed na ay duha or tulo nga mamis. So karon gibawal gyud na nato no kay tungod sa pandemya. So mauna nga kinahanglan gyud nga muhapit gyud tag mga referral para ma-screen gyud kung kinsa gyud tong angay nga i-admit sa Galyares. Okay. I hope klaro to no nga dapat ma-screen gyud tarong og kinsa ang dapat lang moabot gyud sa Galyares kay in particular kadtong mga high risk or complicated pregnancies mao gyud as much as possible ang i-cater sa GCGMH. Sakto ba to Nurse Dems? Yes, Kuya Marky. And then kanto pod usab nga mga mabdos nga adunay symptoms, mga sintomas sa COVID-19. So kabahin ana Nurse Nem, so kung pasabot whether kung symptomatic siya adto siya sa COVID-ER. Bisan pag symptomatic or asymptomatic, tanan nga patient nga tan-awon sa doktor is adto gyud sa DR COVID nga eksaminon sa doktor. So mo gyud nga dako ang risgo kung dili ka mohapit sa mga health center. Kay dito gyud sa DR COVID gyud tan-awon ang tanang mabdos. Okay, I hope klaro to no. Kay namgoy uban nga magasulti lang nga kato kas Galyares igor ka mga na COVID diretso. Pero I hope kadtong giingon ni Nurse Nems, klaro to siya na ang tanan nga dito mga anak moagi gyud tanan dito para adto i-screen. So matong iya kung gi-emphasize ganiha ang importance nga magpa-refer gyud og tarong para inig-abot sa mami ato sa Galyares kabalo na daan ang ato ang healthcare workers ug unsa ang buhaton. Kinahanglan bugod ang kasagaran uban sa una nga di ba walk-in. Yes. Karon kay tungod kay na may hulga sa COVID-19 dapat mosunod kita sa ato ang mga protocols. Okay? So kabahin pud Nurse Nems, ang ato ang hospital mo cater og panganak og operasyon whether na ay symptoms or asymptomatic. Naagihapon padayon gihapon ang atong pagpaanak ug ang pag-operasyon sa ilabi na ang mga high risk bitaw or mga lisod nga mga mamis. Mauna nga kanang dapat nilang mahibaw-an nga kanang i-screen gyud na sila before sila maoperahan. Dili kay mo diretso ra sila moadto sa Galyares kay ganahan sila magpa-opera didto. Okay. I hope klaro to no nga katong sakto nga screening ug katong imong gi-mention ganiha mas didot sila katong i-mention to balik katong mother baby book ug katong mga dad-unon in kaso mga anak na gyud ug ilang iandam daan. Kuya Marky mo no nga sa ato kanang mother baby book nga ginahatag man na sa health center no kanang mga mamis atong hinumduman basa-basahon po na nato naaddan tanan ang instruction unsay imong angay buhaton
og unsay imong angay nga dadon sa hospital or sa imong asa ka gusto nga manganak. Naatanan adto ang mga kinahanglanon. Correct. Kay kasagaran ra gyud maabot dito nga way gida kay matud pa emergency. Na pwede rin ta makaandam sa mga danunon daan and then by the time nga mga anak na igo na lang bitbiton tanan. Sakto ba? Yes, Kuya Markid. Mao to nga ang maternity bag, newborn bag, naatanan didto o didto ra mao gyud ang isod gyud nato adto mga importante ra gud pud nga gamit ni mamis, mga duster o mga sanina ni babies dili kay bisag unsa nga gamit atong ipangsuod kay para dili kaayo bulki inag adto ni mami sa ospital or dili kaayo daghan ang iyang dadon. Okay. Salamat kay Ato Nurse Nams. No? At least, klaro na sa ato mga mami ug unsay iandam, unsay dapat buhaton during pregnancy and kanang about ng mga anak. So, ato puta ni Nurse April nga kabaluta nga bag-o lang pud na minyo unya sa atong kuano nga sure jud nga nakapangandam gyud po ni siya puhon-puhon ug siya na pud mismo ang moagi sa labor and puerperium. Kay nakaibaw kay ang iyang experience po is naman gid siya sa ato ang OB-GYN og sa pediatrics. So sumpay gid nang iyang experience. So puhon og siya na puy makaagian nakabalo gid siya unsay buhaton. Pero para sa ato ang mga kagalyares Nurse April no regarding adtong ang si baby dili maskan og face shield ato tong i-emphasize balik no. Yes, Sir Mark. Mo na kanang dili gyud nato kanang suutan og mask og face shield si baby. Nabiton makita nato sa internet na yung mga babies nga gipasuot og face shield og mask which is delikado kayo na sa mga bata. Kay di nato makaibawan maglisod na siya ginhawa. May na nagparehan nato dagkon taw moingon tag maglisod tag ginhawa. Mukalit ra na sila glagom. So dili gyud maayo mo ni makainan og kanang sudden infant death usa sa mga rason nga mukalit og kamatay ang bata. So dili gyud pwede magmask ang baby og mag-face shield. Ang magmask og mag-face shield ang mama, ang papa o kanang muduol sa bata. Correct. Magito nga pagka-emphasize ba kay anamrag usahay bali man noon nga ang bata may kuanan ang mama o papa may wala. So, I hope no klaro po to sa gingon pa ni Nurse April ganina nga wala pa study or any scientific proof nga magaingon nga makuha sa through breastfeeding ang COVID-19. So, sa gikaingon pa nga even if natay COVID-19 pandemic, ang breastfeeding is gi-encourage siya sa padayon. Pa kay of course daghan nga mga benefits ang makuha ni baby through breastfeeding. Okay. Sa kanang imong base sa imong experience karon Nurse April nga nag-COVID man kita karon nga pandemic, kumusta man pud ang mga mama in terms of breastfeeding nga kanang mga na kuan na to karon mga naatiman nimo recently? Recently kay sa pedio ward man mi, so na-joy times nga ang mga mama nga mahutdan o kanang pasensya, labi na kanang dugay mo gawas ang bata. Ang gatas sa mama. So, sa among experience, amo dyan na gina-encourage. Dili gyud na mo nga na siya laluman nga unsaon saktong pag-breastfeeding. Kaya na may uban nga tungod kay sa dili mao sa pagka-posisyon sa breastfeeding, kanang di mao pagbutang sa bata, dili pahiluna, dili matarong ang breastfeeding. So amo ang karon kanang recently sa amo ang kasagaran man sa kay ang mga bata sa amo kay mga preterm. So ato ang mga gipandawat nga mga kuan kay mga high risk man. So mostly kanang na dakong tabang ang breastfeeding yun nila kay preterm mubo og timbang. So ang usa sa makapatubo timbang og sakto pagpakaon nila og kanang mag-apply po tag kangaroo mother care kanang ibutang nato sa dughan ang bata aron makatabang sa pagtubo nila. So ang breastfeeding gi-apply gyud gyapon sa tong hospital. Kay baby friendly hospital gibawal ang bottle feeding og formula milk. Okay. Daghan kitong salamat ato Nurse April. So before mo na mo palakwon, any parting
Okay, wait sa kay natay mga ato sang mga greetings gikan sa ato ang mga kagalyares sa ato mga online universe. We have from Millicent, Ma'am Mil Ram. Good morning, go Ma'am Nems. All out support from OBER. We also have from the supervisor po sa atong OB-GYN department, Ma'am Maritas Plazos. Good luck, Nem. And we also have from Ma'am Jo Cagas, go 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 Ma'am Nems, and Ma'am April Discaliar. Grabe ang inyong fans club karong buntaga. We also have Ma'am Rose Daguman. Good morning, go Nems and April. Mura ila gining gisayuhag mata ang tungod sa inyong show karong buntaga. We also have from Ma'am Lourdes Villares. Good morning, and also shout out sa ninyong duha nga ato ang resource persons karong buntaga. And we also have hi Ma'am Michelle. Good morning. Thank you for joining us and sending good luck also to both of you. And we have also Ma'am Garnet nga ning-greet na ganina o ning-greet balik karon. And our hi Ma'am Risa de la Peña. Good morning also and thank you for joining us. And we have from Sir Dance Coquia Barbosa watching you live. Thank you sir for joining us this morning. And okay, we have from Sir Nick Epe nga na siya at tubag sa ato ang bright na tawhana question, which is healthy bohol, quality antenatal care. O gina-mention gid po ni siya ganiha ni Nurse Nemiza, which is about prenatal. We also have from Mary Ann Joy Barahan, go Ma'am Nemiza Digal. Okay, daghan yun ang mga bisayog mata para mo tanaw sa inyong early morning show. We also have from Ma'am Rialyn Samputon, go Ma'am Nems. And wow, hello Ma'am Chinky Petrao Batata. Good morning Ma'am. And maminaw jud ko kay si Nemnem ang mi lecture. Okay, go. We also have from Sir Ralph Marimon, go April Pablito. O di ba? and we have Ma'am Anjoy Barahan. Okay, murag gid og nahakot ginatutan natong fans club. And of course, our supervisor from our OB complex, Ma'am Gloria Ancog, very good Nems and April. And from our patient safety officer of the nursing service, Ma'am Michelle Floresca, congratulations April and Nemnem for a job well done. We're so proud of you, for the both of you. So there you have it. And we also have from Sir Fritz Gerald Barahan, dili lalim ang mga anak pero mas dili lalim ang mga anak nga dili andam. Be a responsible mother kay kinabuhi ang gihisgutan. That is true. And if I may add, be responsible nga parents kay the responsibility does not rest on the mother alone but in the mother and the father. So mao na siya nga. So sa gikaingon pa ni Sir, dili lalim ang mga anak so di pa gyud lalim ang dili andam. We also have from Maria Joanne. Good morning diha. Good job, Ma'am Nems and April. And thank you for joining us, Ma'am Maria Joanne. And we also have the loving husband of our resource person, Sir Pablito Roel Gomez. Good job, Nems and April. And, okay, so there you have it, mga kagalyare. So before nato sila palakwon, any parting words for our audience karon? Let's start first with Ma'am Nurse Nemiza. So, salamat Sir Mark. So, mo ato no, atong hinumduman nga ang pagpanganak, ang atong responsibilidad dili ra kutob inaghuman og panganak kay na ato ang responsibilidad usab nga ato ang pagkadakon og imatngon nato ang atong anak hangtod nga modako siya. So, mao to karon nga pandemya man, so akong kanunay kanunay nga pahinumdum kaninyo kay balo naman ta ani balik-balik ang mga health protocol nga atong sundon og usab akong ipahinumdum nga kung adunay mga available nga vaccine no kung scheduled na usab ta kanang mga mabdos nga mama pwede ta mangutana sa ato ang doktor kung pwede ba ta makadawat ana nga vaccine. So, maora to. Salamat ug maayong buntag. Yes, Nurse April? Yes, thank you sa tanan nga ni ate ang tan-aw ug yung mata para namo. Akong kuan is be a responsible parent kanang gikan sa pagdala nimo sa bata pag mabdos, magresponsable ta, magprenatal, dili ta mahadlok
bisag na si COVID-19 aron malikayan natong mga komplikasyon ug panganak. Igpanganak nato mahimo ta mas responsible nga parent nga ato ipadayon ang breastfeeding, ato atiman maayo atong pagbata at atong bata i-immunize og atong kanang alagaan og maayo atong paeskwelahon aron para sa kaugmaon. Be a responsible parent. O mara to Sir Mark, daghang salamat. Okay, so ako to nabati no nga advanced gyud kayo si Nurse April kay newborn care pata pero paeskwelahon na gyud yang gihisgutan. Ingana gyud siguro ni siya ka responsable nga inahan, puhon og mainahan na siya. So again, we also have for additional comments from Ana May from Ma'am Jo Cagas. Good job. And we have from Ma'am Ana May Torrias. Congrats. And from Ma'am Jinky Tatad. Nagdali-dali jud ko makabalik diri sa balay aron makapaminaw jud ko ninyo. Good job. Thank you so much Ma'am Chinks for being with us today. We also have Ma'am Judith Bola, supervisor of our OB-GYN department. Congratulations Nam and April. Good job. We also have from Ma'am Vicky Bongcaras. Wow, have a nice day. Good idea. Thanks and just smile. Yes, of course, during the pandemic, bisag di maklaro atong smiles through our baba, maklaro gyapon siya to our eyes. We also have from Ma'am Alona, our pediatric nurse supervisor, Mommy, protect yourself to protect your baby. That's correct. And we have Ma'am Nori Budyungan, good job Ma'am Nams, and Ma'am April. So hayon, daghan kayo nga to ang mga congratulations from our kagalyaras from the online world. So on that note, thank you so much Nurse Nemisa Digal and Nurse April Descallar Gomez. Okay, so mao kadto mga kagalyares ang ato ang gihisgutan bahin sa safe motherhood and newborn care. So umauti atong unang parte sa ato ang day long na virtual activity sa ato ang World Patient Safety Day nga atong gi-celebrate karon. So kato atong Healthy Bohol which is karon, and karong afternoon we are going to have our first ever Patient Safety Day, Patient Safety Congress. So before ta mo proceed sa details ana, mao ni atong bright na tawhana question for the day. So kung nana may tubag dong sa ato ang comment section. So akong basahon pagbalik, unsay pwede nimo mabuhat para ma-promote ang luwas na pagbuntis o pag-amuma sa bagong inanak? So akong usbon, unsay pwede nimo mabuhat para ma-promote ang luwas na pagbuntis o pag-amuma sa bagong inanak? So kung kabalo na mo sa tubag sa atong bright na tawhana question for the day, dong sa ato ang comment section ug sunda kini nga format, Healthy Bohol space your answer, and then after sa imong answer butangi og hashtag Bida Solusyon Plus. Okay, ayo kalimti atong hashtag nga Bida Solusyon Plus. Okay, so sa gikaingon ko go pa mga kagalyares, naatay ato ang atong activity karong hapon. We are going to have our first ever na GCGMH Patient Safety Congress. Magasugod ka na sa alauna. Of course, katong naka-register na para sa ato ang Zoom para sa atong Zoom na platform. Kung naka-register mo maayo, kung wala pa mo ka-register, pa-register na. Nana sa ato ang e-poster nga nakabutang sa ato ang FB GCGMH FB page. I-scan lang ang QR code so that maka-register ka to join our first ever GCGMH Patient Safety Congress na mag-start karong alauna sa hapon. And ato ko na siyang i-stream sa ato ang FB. Okay? So, again, naa sa ato ang e-poster ang QR code para maka-register ka for the Zoom platform. Okay? So, at this point, thank you. And thank you so much first and foremost sa ato ang Medical Center Chief, Dr. Mutya Kismeterol Macuno, for supporting all of our activities sa ato ang Healthy Bohol, and of course sa ato ang World Patient Safety Day. Salamat also sa ato ang Public Health Unit headed by Dr. Wilnelia Cosing, and salamat po sa ato ang Nursing Service headed by Ma'am Tita Araneta, and special mention also to Ma'am Maria Michelle Floresca for ato ang Patient
safety in charge sa nursing service, and of course ato ang IT section headed by Engineer Pupi Azarcon pag-provide nato sa atong very strong internet connection. Daghang salamat. Makagalyaras og mao kato ang atong episode sa Healthy Bohol 2021 episode 14. Og ako si Nurse Mark Vincent Sarigumba nagaingon nga live diri sa Governor Celestino Galyaras Memorial Hospital. So Galyaras, so kind. Og tungod kay napay COVID-19, let us be the solution. Thank you. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19.